sa lahat. Sa pulsa CCTV, ang pagbubuno ng dalawang lalaki sa gitna ng kalsada sa Sampaloc, Maynila. Maya-maya pa, aalis na ang isa sa kanila. Kita namang dumadanak ang dugo sa naiwang lalaki na sinaksak na pala. Ang suspect at biktima, mga driver daw na nag-agawan sa pasahero. Pero paglalahad ng suspect, may iba pa raw na pinag-ugatan ang kanilang alitan. Kung ano yan, abangan maya-maya lang. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan. Dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ikalawang araw ng Abril taong 2024. Kasamang buong pwersa ng News 5. Narito na mga po ang frontline na balita. Pagdaloy ng tubig sa Metro Manila at iba pang karating probinsya, hininaan dahil sa bumabang level ng tubig sa Angat Dam ngayong tag-init. 11 lugar naman sa bansa posibleng makaranas ngayon ng matinding init na nakaka-heat stroke. Mahigit 200 pamilya sa magkatabing barangay sa Parañaque at Las Piñas na sunugan. May sumiklab ding sunog sa Quezon City kung saan isa ang sugatan. Ngayong tag-init, ilang bata dinapuan ng kuto. Ang payo ng eksperto, alamin. Pagkalat ng pertussis o whooping cough sa bansa, kontrolado na raw ng Department of Health. Padre de pamilyang nagpatato sa noo para lang manalo ng premyong pang April Fools pala, tinutuon ng bigyan ng 100,000 pesos. Sa Frontline News Abroad, 7 dayuhang nagde-deliver ng pagkain sa mga biktima ng giyera sa Gaza, patay matapos tamaan ng airstrike ng Israel. Sa Pulsa Video, ang aktwal na pagbangga ng tren sa isang bus sa Cambodia, mahigit 40 sugatan. At sa showbiz, Sara Labati na naispatang may kasamang mystery guy sa Hong Kong, nilinaw na magkaibigan lang sila. It's okay because again, I am single. Let me repeat that I am single. Binawasan na ang pressure ng tubig sa Metro Manila at ilang karatig probinsya dahil sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. Sa kabila nito, nilinaw ng Task Force El Nino na wala namang nagbabadyang krisis sa tubig sa rehiyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Wala namang water interruption pero ang kagawad na si PJ nag-iimbak ng drum-drum na tubig sa bahay nila sa Barangay Vasra, Quezon City kanina. Nitong mga nakaraang araw kasi, napansin niyang humina ang daloy ng tubig sa bahay nila tuwing gabi. Hindi na rin umaakyat ang tubig sa kanilang kusina. Tiyempo pang gabi na siya lagi umuuwi galing trabaho. Kaya dagdag pahirap din daw ang kakarampot na tubig ng gripo sa banyo. Actually, yung ligo ko kagabi, dito na ako sa labas na ligo dahil sobrang hinangan ako, mag-iintay ako dahil pagod ka na rin. Kailangan talaga natin ng mag-refresh talaga bago matulog dahil sobrang init din po talaga sa gabi. Pero ang problemang yan, hindi lang pala si PJ ang apektado. Sinadya raw talagang bawasan ang water pressure o daloy ng tubig sa lahat ng sineserbisyoan ng Maynilad at Manila Water sa Metro Manila, Rizal at Cavite. Epektibo ang mahinang pressure ng tubig tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, ito lang ang nakikita nilang paraan para tipirin ang supply ng tubig. Dahil patuloy na bumababa ang level ng tubig sa Angat Dam. Mula kasi sa 198.80 meters kahapon, bumaba pa ito sa 198.40 meters ngayong araw. Pero malayo pa naman yan sa 180 meters na normal operating level ng Angat Dam. Pangamba tuloy ng Pag-asa, posibleng bumaba pa yan kasabay ng pagtaas ng demand sa tubig ngayong tag-init na sinabayan pa ng El Nino. Kung titignan natin po yung mga pag-ulan within the watershed ay talagang halos nil. Ibig sabihin wala po talagang nare-record na significant na pwede pong makapagpataas talaga ng elevation ng Angat Dam. Hindi po ganon yung bilis din ng replenishment. So mas marami siguro yung gumagamit, marami yung nababawas kesa po yung nadadagdag.
Pagtitiyak naman ng MWSS, walang mawawala ng tubig. Pero gabi-gabing hihinaan ang water pressure para hindi ganoon marami ang maapekto ang consumers. During nighttime kasi ay mababa yung consumption ng ating customers, especially doon sa mga areas po na high elevated. Malaki din kasi yung mga non-revenue water, so might as well bawasan natin yung pressure para hindi natatapon yung tubig. Sa kabila nito, tingin naman ng Task Force El Nino na hindi aabot sa critical level ang tubig sa Metro Manila, kaya malabo ang water crisis. May iba pa raw kasing pagkukuhanan ng tubig tulad ng Deepwell at Laguna Lake. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Daang-daang pamilya ang nawala ng tirahan sa sunog na sumiklab sa boundary ng Parañaque at Las Piñas kagabi. Nasa Frontline na balitang yan si Hannibal Talete. Nataranta mga residente sa barangay San Isidro, Parañaque nang sumiklab ang sunog sa lugar mag-alas 7 kagabi. Makikita ang naglalagablab na apoy na lumalamon sa mga bahay. Napaiyak na lang ang babaeng ito matapos madamay sa sunog ang lahat ng naipundar niyang gamit sa kanyang bahay. Sobrang sakit, ma'am. Sobra. Hindi ko po alam kung paano kami magsisimula dahil wala pong natira sa pinaghirapan namin. Sa lawak ng sunog, tumawid pa ito sa katabing barangay na Manuyo 2 sa Las Piñas. Ayon sa Bureau of Fire Protection, pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil sa masisikip na kalsada. Mabilis talaga pagkalit ng apoy. Yun yung isa sa mga mahirap. Tapos, ang daming mga tao, sobra. Halos hindi kami makagalaw talaga ng maayos yung mga bumbero namin. Alas 3 na ng madaling araw nang tuluyang maapula ang halos 9 na oras na sunog. Panawagan naman ng barangay officials sa mga residente, maging maingat lalo na sa paggamit ng kuryente. Pero inaalam pa kung ano talagang naging mitsa ng sunog. So, yung problema natin, yung ating mga informal settler, sana maging vigilant po tayo. Yung mga gamit po natin, lalo sa mga wiring, sa sobrang init po ngayon, dapat magkaroon po tayo ng sistema. Sa covered court, pansamantalang manunuluyan ang mga nasunugan. Mahigit 200 pamilyang nawalan ng tirahan dahil sa sunog. Wala pang aktwal na halaga kung magkano ang naging pinsala ng sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Isa pang sunog ang sumiklab sa bahay na tinutuluyan naman ng ilang empleyado sa Quezon City. Nasugatan ng isa sa kanila ng subukang balikan ang ilang gamit. Nasa Frontline ng balitang yan si Brian Basa. Malaki pa ang apoy sa bahay na ito nang abutan ng mga responding bumbero sa Simon Street, Barangay Santo Domingo, Quezon City. Kita rin ang makapal na usok habang binubomba ng tubig ang sunog. Mag-aalas 10 kaninang umaga nang sumiklab ang apoy sa bahay. Nagsisilbing tulugan ng mga empleyado ng kumpanyang gumagawa ng pet products ang nasabing bahay. Mabilis na kumalat ang apoy dahil luma na ang bahay at gawa sa materyales na madaling masunog. Agad namang lumikas ang nasa 20 stay-in na empleyado. So narinig po nila na may pumuputok. At the same time, may apoy na pong kasama. Kaya doon na po nagsigaw na may apoy, na may sunog nga daw. Mabilis po talaga. Mabilis po talaga yung sunog. Tumagal din ang higit 1 oras bago naapula ang apoy. Wala namang nadamay na ibang bahay o gusali. Pero isa ang naitalang sugatan sa sunog. Ayon sa mga opisyal ng kumpanya, isang empleyado na sumubok bumalik para magsalba ng gamit ang nasugatan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, sa likurang bahagi ng bahay nagsimula ang apoy. Origin ng fire natin is at the ground floor rear portion ng building. And then cause of fire under investigation pa tayo. Isang kotse rin ang nadamay sa sunog. Inaalam pa ng BFP ang kabuang halaga ng pinsala sa sunog. Patuloy namang nagpapagaling sa ospital ang sugatang empleyado na may paso sa bandang hita. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Nauwi sa pananaksak ang agawan daw sa pasahero ng isang pedicab driver at tricycle driver sa Maynila. Pero isa pang tinitignang motibo sa krimen, selos. Nasa Frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Sa kuwang ito ng CCTV, maaaninag na nagsusuntukan ang dalawang lalaki sa gilid ng pila ng mga pedicab sa Cayco Street, Sampaloc, Maynila. Maya-maya, napaupo at napahiga ang nakaputing lalaki. Patuloy silang nagpambuno habang pinapanood lang sila ng ibang tao sa lugar.
Ilang saglit pa, umalis na ang isa sa mga lalaki. Naiwan naman ang lalaking nakaputi. Kapansin-pansing may dumadanak ng dugo dahil sinaksak na pala siya ng nakaalitan. Nakaladkad pa ng kaunti ang biktimang si Carlito Cancino, isang pedicab driver, pero natumba rin siya sa gitna ng kalsada. Isinugod siya sa ospital pero idineklara ring dead on arrival. Ayon sa mga pulis, isang tricycle driver ang suspect at agawan sa pasahero ang isa sa nakikita nilang punot dulo ng alitan. Kita pa sa kalsadang ito yung dugo mula sa mga sugat na tinamo ni Cancino. Ayon sa kaanak ng biktima, bukod sa agawan sa pasahero, posibleng selos ang pinag-ugatan ng alitan ng dalawa. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang suspect na isinuko ng kanyang mga kaanak sa mga otoridad. Kwento naman ng suspect, nasa 1 taon nang may galit sa kanyang biktima mula ng pagsilosan siya nito. Dahil doon siguro, doon sa babaeng gusto niya. Ayun ang pinakapunot dulo. Nasa isip niya, nililigawan ko yung crush niya. May anak ako, 2 anak ko, saka may asawa ko. Mensahe naman ng suspect sa pamilya ni Cancino. Humingi rin ako pasensya pero dapat noon pa lang inawat na nila na wag kang ganyan, wag kang ganyan. Maharap sa reklamong homicide ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Nagkainitan ang ilang tauhan ng MMDA at ilang motorista sa clearing operation sa Maynila. Halos 30 ang natikitan at meron ding nahatak na sasakyan. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Humarang pang motoristang ito sa tow truck ng MMDA sa bahagi ng Men Lopez Boulevard o Road 10 sa Maynila kanina. Ang kanyang asawa, galit na galit nang mabatak sa clearing operation ang kanilang tricycle na nakahambalang sa kalsada. Nagkainitan din ng MMDA at ang mga katiwala ng truck na ito ng tiketan dahil sa illegal parking. Mamadali lang ho kasi kayo. Oo, nagmamadali kayo. Ikakabit lang ho yung baterya, sir. Oo, ito po kasi yan. Bawal po kasi kayo pag nakabalandra ang kotse, sabi ko sa inyo kanina, pakialis, di ba? Ticket lang yan. Ito nga, oo. Ang problema po, sir, ito po muna, ako po muna, pakinggan niyo muna ako. Ang problema, tinutulak nyo. Hindi po pwede ang illegally parked na sasakyan aalisin ng ditulak. Kaya na po namin tinulak dahil na-surprise po kami. Nasita rin ang government vehicle na ito na ginawang talyarang bangketa kung saan ito kinukumpuni. Sunod-sunod na kotse pa ang natiketan at binatak dahil sa illegal parking. Pati mga motorsiklo, hindi nakaligtas sa panguhuli ng MMDA. Ang rider na ito, may angkas na walang helmet. Wala rin palang lisensya ang driver, kaya may i-impound ng kanyang motorsiklo. Inat ko na yung bata eh. Sa tala ng MMDA, halos 30 motorista ang natiketan, habang 11 ang tinong nilang sasakyan. Target daw talaga nila ang mga pasaway sa Road 10. It connects not only in Manila but also it goes to Navotas, it goes to Malabon. So napaka-busy po nitong highway na to in which most of the cars or most of the trucks that are passing through here are carrying commodities or mga essential goods po natin na galing po sa mga pier. So it is a must to ensure that the roads are clear all the time para kahit papaano hindi po maantala ang mga deliveries ng ating mga cargos. Bukod sa mga nakahambalang sa kalsada, naaalarma rin ang MMDA sa mga hindi sumusunod sa batas trapiko. Sa viral video na ito, kitang tumatawid pa rin sa intersection sa Pasig ang mga motorsiklo kahit nakapula ang stoplight. Hawak ng Pasig LGU ang pagmamando ng traffic sa lugar. May paalala naman ang MMDA. Diyan po nagkakaroon ng malaking aksidente. We have to keep in mind, we have to be considerate not only of ourselves but also be considerate of the entire motoring public. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Kontrolado na raw ng Department of Health ang mga kaso ng pertussis o whooping cough sa bansa sa kabilayan ng mga naiulat na outbreak sa ilang lugar. Katunayan, nakapagtala na rin ng mga kaso sa Baguio. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Kumalat na rin ang sakit na pertussis o whooping cough sa Baguio. Mula February 19 hanggang nitong March 27, nakapagtala ng 5 kaso sa lungsod. Lahat sila, mga sanggol na edad 1 hanggang 4 na buwang gulang pa lamang. Ayon sa City Health Office, 4 sa mga nagpositibo, bakunado naman ng pentavalent vaccine. Sa ngayon, gumaling na ang isa sa mga bakunadong sanggol. Nagsagawa na ng contact tracing sa mga close contact ng mga nagpositibo at pinaiinom sila ng antibiotic.
Nananawagan naman ng Baguio LGU sa mga magulang na pabakunahan ng kanilang mga anak para maiwasan ang outbreak ng nasabing sakit. Those with infants, no, less than 1 year old, kung pwede ay wag nilang ilabas ng basta-basta lang, no. They keep their children inside the homes. Kung meron po silang missed or incomplete doses of pentavalent, no, yung that contains the pertussis vaccine, sana po ay dalhin na po nila sa pinakamalapit na health center. Sa huling tala ng Department of Health, umakyat na sa 568 ang kaso ng pertussis sa buong bansa. 4 na po na ang nasawi. Nauna na nagdeklara ng outbreak ng whooping cough ang Quezon City at Iloilo City. Sa kabila niyan, sinabi ng Department of Health na kontrolado na nila mga kaso. Tiniyak din ng ahensya na may darating pang supply ng bakuna kontra whooping cough sa Hunyo. Parang controlled na siya, parang nagpa-plateau siya, pero we're closely monitoring. Meron tayong Regional Epidemiology Surveillance Unit na minomonitor yung cases nito. Pero hindi naman nakakampante ang Department of Education. Ayon kay Vice President at Deputy Secretary Sara Duterte, nakikipag-ugnayan sila ngayon sa DOH para sa mga programa kontra pertussis. Meron ding catch-up health programs in partnership with the Department of Education. Hindi lang sa pertussis but sa maraming mga health programs ng Department of Education tulad na lang ng HIV prevention, prevention ng teenage pregnancy at iba pang mga catch-up vaccinations. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Umarangkada na ang second round ng bidding para sa planong overseas internet voting ng COMELEC sa 2025 midterm elections. Sa pamamagitan nito, pwede na raw bumoto ang mga Pinoy sa abroad gamit lang ang sariling gadget. Nagbabalik si Mon Gualvez. Hindi na kailangang ipadala sa courier o personal na bumoto sa mga konsulad at embahada mga Pilipino abroad sa 2025 midterm elections. Yan ay oras sa matuloy ang planong internet voting ng Commission on Elections. Una silang nagdaos ng bidding para rito noong Pebrero, pero walang pumasa. Kaya kanina, 4 na bidders ulit ang sumali sa second round ng bidding at nag-submit ng proposal para makuha ang kontrata. Malang mobile application ang naiisip ng COMELEC na magiging sistema rito. Kaya imbis na magsulat o mag-shade sa balota, sa sariling gadget na mismo sila boboto nang hindi umaalis sa bahay. Pero kailangang irehistro muna ang gagamiting gadget. Para sa COMELEC, sisiguruduhin daw nila na magiging user-friendly ang mangyayaring internet voting para sa mga Pinoy abroad. Yung tipong kahit hindi gaanong techie, basta marunong gumamit ng social media o mag-online banking, ay makakaya rin agad makaboto gamit ang gadget gaya ng cellphone o laptop. Dahil sa mas pinadaling sistema sa pagboto, umaasa ang COMELEC na lalong dadami ang mga Pilipinos abroad na lalahok sa halalan. Lalo't noong 2022 elections, 39% o higit 600,000 lamang ang nakaboto, malayo sa 1.6 million registered overseas voters. Malaki rin daw ang matitipid ng komisyon dahil hindi nagagastos ng milyon-milyon sa pagpapadala ng mga makina at balota abroad. Tiniyak naman ng COMELEC na secured ang online voting. Ma-assure namin kayo na una pa lang dun sa umpisa meron ng authentication, meron po kayong enrollment. Mako-confirm at ma-audit at marirecord natin hindi lamang yung pagrehistro at pag-enroll ninyo, kundi yung pagboto, yung pagbilang ng boto ninyo, pag-canvas. Sa ngayon, dadaan pa sa evaluation ng mga sinumiting proposal ng 4 na bidders. Kung wala ulit pumasa, direkta na makikipagnegosasyon ng kontrata ang COMELEC dahil kapos na sila sa oras. Patuloy din sila nakikipag-usap sa 17 bansa na hindi pumapayag gumamit ng internet voting gaya ng Russia, China at Israel. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Gustong mag-invest ng bagong hepe ng Philippine National Police sa Artificial Intelligence o sa AI para mas maigtingin ang paglaban sa kriminalidad. Matapos ang kanyang unang command conference kanina, binahagi ni PNP Chief General Romel Marbil ang kanyang plano para sa modernisasyon ng PNP. Kasama sa prioridad niya ang pagpapalakas sa kakayanan ng mga pulis sa pagtugis sa mga kriminal. Sa pamamagitan niya ng pagbili ng mga modernong gamit at teknolohiya na pinatatakbo ng AI. Instead of buying more dun sa mga old school na move, shoot, and communicate, we'll be investing more sa mga AIs. With the AI na meron kang CCTV, pagka sinabi mo red na kotse, eto na lahat ng dumaan na red, kaya niya nang ma-single out. So mas madali mong hanapin. Very expensive yung AI, but this is very useful at the long end.
Tiniyak din ni Marbil na wala munang balasahan sa hanay ng PNP, pero mas hihigitan daw niya ang pagpataw ng parusa sa mga pasaway na opisyal at pulis. Wala rin daw siyang babaguhin sa kampanya laban sa droga. Pero git niya, hindi kailangan ipangalandakan na may drug war. Basta tuloy lang daw sila sa pagtugis sa mga nagtutulak ng droga. I don't want to say na may drug war. Kuno sa parang gera na naman kami. Wala naman po kailangan na ipupuna all out. Yun na po yung trabaho namin Napilitang magsuspende ng face-to-face classes ang ilang lokal na pamahalaan dahil sa matinding init ngayong araw. May paliwanag ang Pag-asa sa mainit na panahong nararanasan itong mga nakalipas na araw. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Sa tindi ng init, napasilong muna ang mga rider na ito habang wala pang biyahe. Si TJ, dinoble na ang suot na damit panlaban sa init. Pag ito lang, tumatagos Sobrang init po, hindi po kakayanin pag gumala-gala. Ang kapwa niya rider na si Maki, di nalilimutang magbaon ng tubig kapag bumabiyahe. Malamig. Para hindi ka ma-dehydrate. Sobrang init sir. Sa mapang ito, makikita ang mga lugar na nakapula ay nakaranas ng heat index o damang init na 35 degrees Celsius pataas kaninang hapon. Kabilang dyan ang Tuguegarao, Bataan, Tarlac, Pampanga, maging sa ilang bahagi ng Cebu, Davao at South Cotabato. Ang heat index 33 degrees Celsius pataas ay nasa extreme caution level. Posible rito ang heat cramps at heat exhaustion na maaaring mauwi sa heat stroke. Danger level o mas delikado naman kung 42 degrees Celsius pataas ang heat index sa isang lugar. Paliwanag ng Pag-asa, mainit ang panahon dahil kakaunti ang mga ulap dulot ng ridge o extension ng high pressure area. Nakadagdag din sa init ang easterlies o yung mainit na hangin mula sa Pacific Ocean. Walang moisture na nangyayari. So therefore, walang mga cloudiness na napo-form. Kulay blue ang ating kalangitan. So ibig sabihin, direktang tumatama yung init ng araw sa atin. Sumabay pa dyan ang pagpasok ng tag-init nitong Marso at ang pagpapatuloy ng El Nino. Although weakening ang El Nino, pero yung impact or epekto nito na may significant na reduction sa tubig ulan at medyo mas mainit na temperatura. So pwedeng masasabi natin na mainit na tag-init ang pwede nating asahan sa ngayon. Ilang lugar tuloy ang nagsuspende ng klase ngayong araw dahil sa matinding init. Sa Muntinlupa City, suspendido ang afternoon classes mula preschool hanggang senior high school sa mga pampublikong paaralan. Nagpatupad din na blended learning sa lahat ng antas sa mga public schools sa Caloocan City para sa panghapong klase. Ganyan din sa Quezon City, Dagupan City, Pulangi sa Albay, Iloilo City at iba pang lugar sa Visayas at Mindanao. Sa Maynila naman, pinayagan ng mga paaralan na magdesisyon kung sususpindihin ang face-to-face classes para mag-blended learning. Ayon din mismo kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte, pwede itong ipatupad ng mga paaralan. Meron na po tayong order sa Department of Education na pwedeng mag-switch to blended learning ang ating mga paaralan kung meron silang mga nakikita na mga iba't ibang problema. Kasama na dito kung mainit ang panahon, pwedeng mag-switch to blended learning. Posibleng magtagal pa hanggang Mayo ang mainit na panahon. May ilang paraan namang pwedeng gawin ng mga estudyante at mga paaralan para mabawasan ang damang init ayon sa Department of Health. Basta nasa shaded area ka, okay lang at may electric fans. School and learning can happen. So ako case-to-case basis yan. So sa health-wise, pwede naman mag-adapt even with the schedule. We can adapt para to make sure ang clothing nila ay appropriate. Very important to hydrate. Mag-sunblock kung ikaw ay sensitive to sun, staying out in the sun for long periods of time. Nag-abiso na rin ang DOH na mas mataas ang tsansa ng heat stroke ngayong mainit ang panahon. Kaya payo nila sa publiko, uminom ng maraming tubig, limitahan ng paglabas, magdala ng payong o sombrero at magsuot ng preskong damit. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Pansamantalang pinayagan ng Manila City Jail na lumabas ng dormitoryo ang mga persons deprived of liberty o mga PDL dahil sa sobrang init. Pumapalo raw kasi ng higit 35 degrees Celsius ang temperatura sa loob ng compound ng BJMP. Bukod daw sa mainit, siksikan pa sa mga pasilidad. Higit 3,000 kasi ang kabuuang PDL sa Manila City Jail na may kapasidad lang para sa 1,000. Pinangangambahan tuloy ang pagkalat ng sore eyes at sakit sa balat gaya ng bulutong.
Plano naman daw ng lokal na pamahalaan ng Maynila na ilipat na ang Manila City Jail sa ibang lugar para tugunan ang siksikan. Napapanahon na po talaga at saka sa tagal na po na ito pong jail na ito ay naitayo po ito since 1865 ay napapanahon na rin po na ma-relocate na talaga para po masolusyonan po yung congestion at maging maayos po yung pasilidad. Susunod, ilang baka at baboy sa Marinduque naka-rabies na rin. Tattoo sa noo, April Fool's prank ng isang food brand pinatikos matapos itong seryosohin ng isang lalaki. At pamilya ng binugbog na Taekwondo Yellow Belter sa Bulacan, nangangamba sa kanilang seguridad. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Panahon na raw para magkaroon ng batas ng Pilipinas na magbibigay linaw sa ating maritime zone sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Pero pinapalagan niya ng China at ginigit nila na magpapalala lang ito ng sitwasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Mas agresibo ngayon sa dagat ang China. Binomba ng tubig ang resupply boat ng Pilipinas. Delikado ang pagmamaniobra na nagdudulot ng banggaan at dumami rin ang Chinese ships na bumubuntot sa mga barko ng Pilipinas. Ayon kay Presidential Assistant for Maritime Concerns Retired General Andres Centino, napansin nilang kung dati 3 Chinese vessels ang nagsashadow sa tuwing may resupply mission. Ngayon, mas marami na raw at may kasama pang Navy. Mas malawak na rin ang kanilang ginagwardyahan bago makapasok sa Ayungin Shoal. In the more recent resupplies that we did, there were already close to 10 vessels deployed. That's only in the periphery. Outside of the specific area, there were more ships deployed. Sa isang forum sa UP Diliman kung saan nagsama-sama ang mga government official at mga eksperto tungkol sa maritime security, binigyang diin nila ang kahalagahan ng pagpasa ng panukalang Maritime Zones Act. Sa ilalim kasi nito, magiging mas malinaw ang maritime boundaries at palalakasin nito ang karapatan ng bansa sa mga maritime zone. Alinsunod yan sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 arbitral ruling. Pasado na sa Senado at Kamara ang Maritime Zones Bill. Ayon mismo kay Presidential Assistant for Maritime Concerns Andres Centino, inaasahang lalagdaan ito ni Pangulong Bongbong Marcos at maisasabatas na bago ang kanyang ikatlong State of the Nation address sa Hulyo. Ang pagsasabatas ng Maritime Zones Act, mariing tinututulan ng China. Palalalain lang daw kasi nito ang tensyon. Pero nanindigan si UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea Director J. Batong Bakal. Pagpapakita ito na kaya nating ipatupad ang UNCLOS at arbitral ruling. Now this actually proves that we can do it. Now we can implement the South China Sea arbitration on our own. Now naturally China is objecting to it, but then the fact that they're objecting to this domestic legislation, in a way is already getting close to attempting foreign intervention. They're trying to intervene in our political and legislative affairs in this sense. Samantala, ang isiniwalat ni dating presidential spokesperson Harry Roque na gentleman's agreement daw ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping na nagbabawal sa Pilipinas na magdala ng construction materials sa BRP Sierra Madre, tinabla ng dati ring presidential spokesperson ni Digong na si Attorney Salvador Panelo. Kausap ko si dating Presidente Duterte and he categorically said there was no agreement, gentleman or ungentleman. Ayon naman kay Defense Secretary Gibo Teodoro, hindi tayo dapat mahulog sa patibong ng China tungkol sa mga usapan ng pangako. Inililihis lang daw nito ang ating atensyon sa mga illegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea.
Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Nilinaw ng Department of Agriculture na wala pang naitatalang kaso ng foot and mouth disease sa mga hayop sa bansa. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Dante Palabrica, nakamonitor ang kagawaran sa posible pagpasok ng sakit sa bansa. Kasunod yan ng pagkalat ng FMD sa India, Vietnam, Thailand at Indonesia. Katunayan, may inaasahan na ang ahensya na darating ng mga bakuna kontra sakit sa Hunyo. Bukod pa ito sa kalahating milyong doses ng bakuna na stock ngayon ng DA. Ang foot and mouth disease ay isang viral infection na nagdudulot ng pamamaga ng bibig at rashes sa kamay at paa. For decades, hindi tayo nagbabakuna ng FMD. So walang sa immune system ng mga alaga nating animal, stranger ito eh. Pag pumasok ito, sabog kagad ito. But we're doing, again, everything is about vaccine. With the help of the Food and Drug Administration and the Department of Agriculture, we're looking for the approval of 3 or 4 vaccines before the end of this year. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga rumaratsadang showbiz balita ngayong Martes. Nagbabalik Pilipinas si Thai superstar Min Win Meta Win at ang kanyang first order of business, makipag-bonding sa kanyang Pinoy fans. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Halos hindi na nga magkarinigan sa hiyawan ng fans sa mall na ito sa Makati. Lahat sila mainit na sinalubong ang Thai superstar heartthrob na si Win Meta Win. After almost 8 months, nagbalik Pilipinas si Win para sa promotion ng kanyang first ever international film na Pinoy-produced pa. Ang Under Parallel Skies. Kapartner niya rito, ang Pinay Pride actress na si Janela Salvador. Bukod sa promo ng pelikula, sinamantala na rin ni Win ang pagkakataon para makabonding ang kanyang Pinoy fans. I'm so happy to be back here again and meet all of my fans here. It's been like 7 or 8 months already. Sabi pa ni Win, pasasalamat niya rin ito sa mga Pinoy na walang sawang sumusuporta sa kanyang karera, kahit na nga taga-Thailand pa siya. Every time I come here to meet all of my Filipino fans, they always give me the energy, like so powerful. The scream, the loudness of them, Ang Under Parallel Skies ay kwento ng isang broken Thai guy na si Parin. Nababaguhin ang buhay ng Pinay na OFW played by Janela. It's very special, it's my first movie that worked with international people, especially Filipino. And of course, Filipino actors are working with me, so the first time to promoting here is very special. Sa April 17 ang showing niyan dito sa Pinas. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Eto pa nga, may pa-mini heart attack moment sa kanilang fans ang tambalang Marvin, nina Marco Gallio at Heaven Peralejo. Sa kanilang latest post online, inanunsyo nila Marco at Heaven na maghihiwalay na ang kanilang love team. Huling pelikula ng araw nila ang Empress Ventures at Viva Films project na Men Are From QC, Women Are From Alabang na ipalalabas sa May 1. Sa huli, bumigay rin naman ang Marvin at binawi ang anunsyo sa baybati ng April Fools sa kanilang fans. We are here to announce na wala na pong Marvin. Wala nang Marvin for good, I think. Kasi makikilala niyo na si Tino at saka si Aika. Happy April Fool's Day, everyone. Susunod, bus sa Cambodia sinalpok at kinalagkad ng tren, may git-4 na sugatan. Pagkakaroon ng kuto, problema ng ilang bata ngayong tag-init. At hindi pagsusuot ng underwear inirekomenda para iwas fungal infection ngayong tag-init. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, saktong pampapresko ngayong tag-init ang malamig at nakaka-good mood na dessert na ice cream. Ang classic panghimagas na ito, alam niyo po bang isa sa mga sinaunang dessert sa kasaysayan? Sa mga tala, walang makapagsabi ng eksaktong pinanggalingan ng ice cream. Pero sabi po ng ilang historian, as early as 200 BCE, may frozen treat na noon sa China. Tapos around 12th century, sinasabing dinala ito ni Marco Polo sa Italy. Mula po dyan nakilala at naging paborito na ang pampalamig na yan in different versions at flavors sa buong mundo. Speaking of, alam niyo po bang ang New Zealand ang itinuturing na pinaka-ice cream loving country in the world? Ayon po sa World Population Review, ang average na Kiwi o taga New Zealand kumakain ng aabot 28.4 liters ng ice cream kada taon. Nakaka-brain freeze sa dami ha. Ang kanilang all-time favorite flavor, vanilla at iyong tinatawag na hokey pokey. Vanilla ice cream pa rin yan na may honeycomb toffee. Ang syala, no? Dito po sa atin, hindi naman magpapatalo riyan ang paborito nating dirty ice cream. Sabi po ng food experts, yan ang tawag dyan dahil madalas ibinebenta ito sa mga kalsada, sa makikitid pero makukulay na mga kariton. Talaga namang classic Pinoy icon. Mga kapatid, ang imbensyon ng ice cream, isang patunay sa ating natural na kakayahang umisip at makagawa ng mga bagay na nakakaginhawa at nakakapagpasaya. Very true sa ating laging paalala na ang K-alaman ay K-yamanan. K? Okay. Susunod, pagbebenta ng mga mahal na gamot sa mga pampublikong ospital, kinestyon sa Senado. At magkakaroon ng kuto, problema ng ilang bata ngayong tag-init. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Pasintabi po sa mga naghahapunan. Problema ngayong tag-init ang kuto, lalo na sa mga bata. Ang paggamit ng gas sa kuto, epektibo nga ba? Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Panay ang kamot sa ulo ng batang ito. Nagiging iritable na rin daw siya sa madalas na pangangati ng kanyang ulo. Ang salarin, ang kuto, na malamang ay nakuha lang daw niya sa kaklase. To the rescue naman ng kapitbahay na si Irene na matyagang inaalis ang kuto at lisa sa ulo ng bata. Mahirap na raw at baka mahawa pa sa kutong anak niya na kalaro ng bata. Sinusuyuran po. Tapos kinukutuan, tinatanggal yung lisa. Kasi Makati ata yan. Mahawa rin kasi yung bata. Pag nasa labas kami, walang ginagawa. Kinukutuhan. Ang pediculasis capitis na karaniwang tinatawag na head lice o kuto ay maliit na parasite na sumisip-sip ng dugo sa anit kaya kumakati ang ulo. Mabilis mangitlog ang mga kuto lalo na kung mainit ang panahon. Sa loob ng 6 hanggang 9 na araw, ang itlog o lisa ay magiging panibagong kuto. Ayon sa eksperto, madalas magkaroon ng kutong mga batang edad 3 hanggang 12 taong gulang. Maaari itong makuha sa direktang pagdikit ng ulo o panghihiram ng gamit gaya ng suplay at sombrero ng taong may kuto. Hindi ito dapat ipinagsasawalang bahala dahil posibleng mauwi sa bacterial infection o pagsusugat ang pagkakamot sa ulo ng taong may kuto. Nagbabala rin ang eksperto sa peligrosong dala ng paggamit ng gas sa pagtatanggal ng kuto. Hindi yung gas yung makakapatay sa kuto. Magiging tool lang yan para mabilis na matanggal. Ang skin mo pwedeng magkaroon ng reaction sometimes. And then of course, kapag nasa area ka ng medyo may naninigarilyo konti, pwedeng magliyab yan. Kaya ang suggestion po natin, huwag gamitin yung gas kapag kayo ay magtatanggal ng kuto. Mas maigi raw na gumamit ng langis at suyuri ng buhok para mabilis matanggal ang kuto. Hindi rin ito dapat tinitiris sa mismong anit dahil mas kakalat ang itlog. Makakatulong din ang paliligo araw-araw at gumamit din ng sariling suklay at tuwalya para maiwasang mahawa. May nabibili rin daw na shampoo sa mga butika para makaiwas sa kuto. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. What's up mga kapatid? Pinatawag na naman ng PBA Commissioner's Office si The Beast, Calvin Abueva, pagkatapos nahuli sa kamera na nag-bad finger sa laro nila kontra Ginebra.
Nangyari ang insidente sa dulo ng first quarter kung saan mukhang may sinabi sa kanya ang isang fan kaya nag-react ng ganun si Abueva. Papakinggan daw muna ni Commissioner Willie Marcial ang side ng manlalaro bago magdesisyon kung babagsakan niya siya ng parusa. Wala pang 2 buwan nang nakalipas nung huling nasa gitna ng issue si Abueva nung nakalaban nila sa finals ng San Miguel Beermen at nakaalitan niya ang asawa ni Motaw Tua at nahuli din na minamak ang kapansanan ni Coach George Gallant. Abangan natin ano ang magiging aksyon ng PBA dito sa mga susunod na araw. At sa KBL naman, history ang naganap pagkatapos pinangalanan na MVP si Philam Ethan Alvano dahil ito ang unang pagkakataon na mabigay ang isang Asian import ang award. Naglalaro para sa Wonju DP Promi si Alvano at nangunguna sila ngayon sa standings dahil sa kanilang 41-13 win-loss record. Nag-average sa 54 games ang dating Ala Pilipinas point guard ng almost 16 points, 6.6 assists, 3 rebounds at 1.5 steals. Pang-11 siya sa points per game siya ngayon at tied for first sa assists sa buong liga. Kaya nga alis mga kapatid, sports pa tayo mamaya. Susunod, pagbibenta ng mga mahal na gamot sa mga pampublikong ospital, kinwestiyon sa Senado. Lumuhod ka sa lupa star Sara Labati may nilinaw tungkol sa lalaking kasama niya sa Hong Kong. At mga K-drama OPA na sina Kim Bing-kyu at Song Kang ready na sa kanilang military service. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Ginisa sa Senado ang Health Department tungkol sa pagbibenta ng mga branded at mahal na gamot sa mga pampublikong ospital. Sa pagdinig ng Senate Committee on Health and Demography, ginit ni Senador Raffy Tulfo na karamihan sa pumupunta sa public hospitals ay mga mahihirap at anya hindi sila dapat mahirapan sa pagbili ng gamot. So hindi po nabibigyan ng option ang pasyente kung ano ibibigay sa kanila. Dapat po pag sa mga public hospitals, habang maaari, dapat yung mga gamot na kinikerry po ay generic. Paliwanag ni Health Secretary Ted Herbosa, madalas naman ay generic ang binibigay na gamot. Pero hindi mo na maiwasang magpagamit ng branded dahil mas mataas ang efficacy rate nito. Not all drugs are created the same. So even if they're generic, doesn't mean may potency. Kung minsan, yung percentage of the available active component is also lower. So yun yung mga problema po. Sometimes it's cheaper but the quality is not that good. Inimok ni Tulfo ang DOH na maglabas ng listahan ng mga hindi epektibong gamot. Pinaimbestigahan din niya ang ilan naman ng doktor na sumasama sa junket ng mga malalaking pharmaceutical companies. Yung mga doktor, ginugood time ng mga pharmaceutical companies sa mga seminar, sa abroad, schooling, free airfare, business class, hotel accommodation, food, entertainment, etc., etc. Now, syempre, ito mga pharmaceutical companies, hindi ito manlilibre, mag-good time ng mga doktor nang walang kapalit. Kaya ito mga doktor, magreseta sila ng mga branded. We will investigate this and your claims. We'll be happy to receive any knowledge that your office has and we will conduct the further investigations. Nasa state of calamity ngayon ang 2 bayan sa Marinduque dahil sa pagkalat ng rabies. At hindi lang sa mga aso at pusa ang may rabies, kundi pati mga baboy at baka na rin. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Nitong nakaraang taon pang problema ang mga kaso ng rabies sa ilang bayan sa Marinduque. Ang kaso, hindi na lang limitado sa mga aso ang kaso ng rabies sa probinsya. Nahawa na rin kasi nito maging mga baka at baboy. Ayon sa Provincial Veterinarian, nagsimulang kumalat ang mga kaso kasabay ng pagdami ng mga asong gala sa Marinduque matapos ang pandemya. At ang mga asong ito ang kumagat at nagpasa ng rabies sa ibang hayop. Exponential yung pagdami. 1 dog makakagat lang ng 5, another 5 dog makakagat ng another 5 dogs. Parami ng parami. So ganun kabilis in outbreak proportion na yung rabies sa Marinduque. Sa pinakahuling tala ng Marinduque, halos 100 hayop ng kumpirmadong may rabies sa lalawigan. Pinakamarami rito ang mga aso. 6 na baboy, 3 baka at maging 1 usa rin ang nakitaan ng rabies. Pero ang higit na nakakabahala, libo-libo na raw ang nakagat ng mga infected na aso sa Marinduque.
2 na rin ang namatay dahil sa rabies. Dahil sa dami, kasalukuyang nasa state of calamity ang bayan ng Buwak at Buena Vista. Nagkaroon na ng spillover sa kalapit na bayan. High risk na din yung other municipalities. Doon sa mga lugar na merong positive cases, kinakailangan magkaroon ng population control. Para labanan ang pagkalat ng sakit, tuloy ngayon ang bakunahan kontra rabies sa probinsya. Kabilang sa mga sintomas ng rabies sa tao ang lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga ng parte ng katawan na nakagat ng infected na hayop, pagdedeliryo, pagkaparalisa, at di maipaliwanag na takot sa hangin at tubig. Meron din itong incubation period o panahon mula nang ma-infect bago lumabas ang sintomas. Yun nga lang kapag lumabas ng mga malalang sintomas ay karaniwang nakakamatay ang rabies. Kaya oras na makagat ng hayop na posibleng may rabies o malawayan at madilaan ang inyong mga sugat, mabuting magpakonsulta agad sa doktor. We have to wash it with the soap and water. Tapos kapag nahugasan na natin, dadalhin mo na kaagad sa isang emergency room dahil importanteng makita kaagad. No matter what the size. Paglilinaw naman ng Department of Health na ipapasa lang ang rabies kapag nakagat ng infected na aso o di kaya'y nalawayan o nadilaan ang inyong mga sugat. Wala pang naitatalang kaso ng rabies transmission mula sa mga baka, baboy o usa. Yun nga lang, posible pa ring magka-rabies kapag kumain ng karne ng hayop na meron nito. Of course, everything naman pinakukuluan, pinakabago natin kainin ng baka at baboy. So there will be less chance to for them to survive because of the heat. But we do not encourage them. That's why we are very careful in NMIS on approving pork and cattle. Kailangan may tatak NMIS. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, muling giniit ni Lumuhod Ka sa Lupa star Sara Labati na siya'y single. At ang nais patang kasama niyang mystery guy sa Hong Kong, kaibigan niya lang daw. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfort. It's okay because again, I am single. Let me repeat that I am single. So Derechahan! No holds barred! Si Lumuhod Ka sa Lupa star Sara Labati. Nang matanong siya sa mga usap-usapan ngayon tungkol sa umano'y pakikipag-date niya with other guys. Viral si Sara, kasunod na rin ang ilang nagkalat na larawan ng aktres kasama ang isang mystery guy sa isang restaurant sa Hong Kong. Say dyan ni Sara. that photo circulating around is my friend. I visited Hong Kong and met up with different friends there. Unbothered si Sara kahit lagyan pa raw ito ng mali siya ng netizens. A woman, we're all allowed to have guy friends, no? But again, it's okay to speculate because again, I'm single and it's part of this whole new thing. Pero nang tanungin tungkol sa estranged husband na si Richard Gutierrez, na nauna nang naispatan na ka-hangout ang aktres na si Barbie Imperial, sagot lang ni Sara. No reaction, NR. Sa ngayon, focus lang daw si Sara sa kanyang mga anak at sa nalalapit niyang TV comeback sa kapatid series na Lumuhod Ka sa Lupa. Itutuloy pala ni Dad. Tutukan yan simula April 8, Lunes hanggang Biyernes, 2:30 p.m. dito sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Ito pa nga, nilinaw ni actress-singer Maymay Entrata na hindi tungkol sa kanyang ex ang huli niyang post sa Instagram. Kahapon lang nang i-upload ni Maymay ang kanyang journey sa pagbabalik loob bilang Christian. Dito, nabanggit niya na noong 2021 ay naligaw siya ng lantas at last year lang nang muli siyang bumalik sa Panginoon. Agad naman niyang binigyan ng mali siya ng ilang netizen dahil 2021 din noong nakilala niya ang ngayon ex-boyfriend niya ng Canadian na si Aaron Haskell. Sa kanyang post sa ex na dating Twitter, sinabi ni Maymay na hindi tungkol kay Aaron ang post. Past trauma niya raw ang kanyang tinutukoy. Panawagan niya, sana'y maging mabuti na lang ang lahat sa kanyang ex. Eto pa,
All set na sa kanilang military service ang ilang sikat na K-drama opa. Si Kim Min-kyu ng hit series na Business Proposal, nag-flex na ng kanyang buzz cut sa IG. Mensahe niya sa kanyang fans, "I'll be back safely." Ganyan din naman ang mensahe ng kapwa niya Korean superstar na si Song Kang. Sa Instagram, may pa-before and after haircut pa siya. Nakilala si Song Kang sa kanyang mga hit series tulad ng My Demon, Sweet Home at Navillera. Mandatory sa Korea na mag-military service ang lahat ng lalaking edad 18 hanggang 35. At yan ang mga rumaratsyadang showbiz update at K-alaman ngayong Martes. See you tomorrow. Ako po si Kalad Karen. Susunod, ina ng umano'y nabugbog na taekwondo yellow belter sa Bulacan nangangamba sa kanilang seguridad. Tattoo sa noo, April Fool's prank ng isang food brand binatikos matapos itong seryosohin ng isang lalaki. Sa sports, PLDT high-speed hitters nakamit na ika-4 na sunod na panalo sa PBL. Tuloy-tuloy ang makamulang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Ngayong tag-init, mainit ding pinag-uusapan ng payo ng isang kongresista na huwag muna mag-underwear sa loob ng bahay. Ang usapan na yan nakarating pa sa Senado. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Cranial area ng babae. Samut-sari ang naging reaksyon ng netizens sa payo ni dating Health Secretary at ngayon House Deputy Majority Leader Janet Garin ngayong tag-init. Ang question kasi ni Garin, huwag na munang mag-underwear ang mga babae kung nasa bahay lang naman. Wala lang mali siya, no? Pero kung nasa bahay ka lang naman or matutulog, it's quite advisable na walang underwear pero nakapajama ka naman or naka-shorts. Paliwanag niya, prone o madali kasing kapitan ng fungal infection ang intimate area ng babae kapag lagi itong pinagpapawisan. Kapag medyo basa, napapawisan at mainit yung panahon, yan ay perfect petri dish para dumami yung ating fungi, yung Candida albicans na nasa balat, ay dadami siya, kaya siya nagiging makates. Ang hirit ng kongresista, tinawag na kalokohan ng ilang netizen. May nagsabi rin na di naman yan isyong napapanahon. Ang payo ni Garin, sinegundahan ni Health Secretary Ted Herbosa na dumalo sa isang pagdinig sa Senado. Paliwanag ng kalihim, may basehan naman ang kongresista. May moisture dun sa ating private areas of women. So it can lead to candidiasis or itchiness doon sa kanilang genitalia. So may basis naman po. Kumpara raw kasi sa mga lalaki, mas sensitibo raw ang pH level ng maselang parte ng mga babae. Ang pH level ay unit ng pagsukat kung gaano ka-acidic ang isang bagay. Pero kung hindi naman komportable na mag-go commando o no underwear sa loob ng bahay, may iba naman raw alternatibo. Mag-cotton underwear because it also does not trap moisture. Ayon sa ilang health expert, makakatulong din sa vaginal health kung hydrated o nakakainom ng sapat na tubig ang babae. Kapag hindi sapat ang tubig sa katawan, hindi kasi makakapag-produce ng natural lubricant ang isang babae. At dahil mainit na ang panahon, hindi lang vaginal yeast o fungal infection ang maaaring makuha ng mga babae. Posible rin daw ang bacterial vaginosis o yung pagkakaroon ng kulay gray, white o green na discharge na may kasamang hindi nakakaayang amoy. Posible rin itong magkaroon ng urinary tract infection o UTI. Kaya payo ng DOH, laging uminom ng tubig para presko na sa pakiramdam, healthy pa ang inyong intimate area. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Viral ngayon online ang pakontes ng isang tindahan ng takoyaki. Magpatato raw sa noo kapalit ng 100,000 pesos. Sineryoso yan ng isang netizen pero prank lang pala. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Nakatato sa noo ni Mang Ramil Albano ang logo ng isang takoyaki store. Ito ang kanyang entry sa challenge ng tindahan na may premyong 100,000 pesos. Pero prank lang pala ang pa-contest. Pinost ng takoyaki store ang kunwaring tattoo challenge noong April 1 o April Fool's Day.
Kaya nakalagay rin ang hirit na April Fools sa baba ng poster. Ang April Fool's Day ay taunang Western custom, tampok ang mga biruan at lokohan. Pero ang tinuturing ng takoyaki store na joke at pampang-good time, sineryoso ni Mang Ramil. Kahit nga ang nanay niyang si Florinda, hindi makapaniwalang gagawin yan ng kanyang anak. Hindi naman siya bubuntao eh. Marine engineer, ganun ang gagawin mo, ha? Pinaghirapan mo siya. Ilang taon siyang nag-aral ng marine. Oh, tapos ganun ang gagawin. Anak, hindi tama eh. Mamamatay ako sa kahihiyan ng ginawa niya. Sana wag naman. Maraming netizen naman ang naawa kay Mang Ramil dahil sa tindi raw ng kanyang pangangailangan. Sabi pa ng ilan, dapat maging responsable rin sa pagpaprank dahil hindi naman lahat ay alam ang April Fool's Day. What's up mga chong? Papunta tayo ngayon sa... Kasunod ng mga batikos, personal na pinuntahan ng may-ari ng Taragis Takoyaki ang bahay ni Ramil. Dito nalaman niya kung bakit kumasa si Ramil sa kanyang April Fool's Contest. Ba't mo naisipan ano bang gagawin mo sa pera dapat? Ano yan eh, para sa bunso kong anak, tsaka sa yung pang-tuition ng anak ko. Ah, pang-tuition. Service ng anak kong bunso. Down syndrome. May Down syndrome. May Down syndrome kasi yung anak eh. Nang malaman ang sitwasyon ni Ramil, tinutuon na rin ang premyong 100,000 piso. Sige, bigyan na natin si Kuya, tol. Ito boss, hindi ko alam kung anong gagawin mo rito. Ikaw na bahala dyan. Sabihin mo na lang ako pagka... Nag-alok din ang takoyaki owner sakaling gustong ipabura ni Ramil ang pinatato sa kanya. Pero tumanggi na ang padre de pamilya. Sa dulo ng video, nagsorry rin ang may-ari ng tindahan. Hindi raw niya intensyon na makaperwisyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Nakapanayam ng News 5 ang ina ng Taekwondo Yellow Belter na binugbog ng nakasparing niyang Black Belter sa Bukawi, Bulacan. Bukod sa inabot niyang sugat at pasa, matinding trauma rin daw ang sinapit ng dalagita. Narito ang report. Sa maliit na silid na ito, inabutan ko ang 17 taong gulang na taekwondo athlete na si Jamie. Nasa isang sulok at balot ng kumot. Nang lumapit ako, tumitig lang siya sa akin. Pero kalaunay, tuloy-tuloy nang tumulo ang luha niya. Ito ang unang pagkakataong humarap sa media si Jamie. Siya ang taekwondo varsity player ng Jesus is Lord College Foundation sa Bukawi, Bulacan, na binugbog daw ng kanyang teammate sa utos umano ng kanyang coach na si Jerry Salvador. Bukod sa mga sugat at pasa, nagresulta ang pambubugbog umano kay Jamie ng mga bali ng buto sa mukha. Sa psychological assessment report naman na nakuha ng News 5, dumarana si Jamie ngayon ng major depressive disorder, 1 buwan pagkatapos ang pangyayari. After po nun, sobrang laki pong pagbabago, lalo po sa niya po, nabablackout po siya, nawawala siya sa sarili niya. Iba na po, ma'am. Nagagalit po siya, nagagalit po yung nangyayari. Sa sobrang sakit po siguro nung naramdaman niya. Galit na po, minsan nagagalit po siya nagagalit po sa kapatid niya, nag-aaway po sila. Hindi naman po siya ganun. Base rin sa kwento ni Jamie sa report, bago pa mangyari ang insidente ng umano'y pambubugbog, matagal na rin daw hindi komportable ang dalaga sa ikinikilos ni Coach Jerry. Gaya na lang ng pinipilit umano siyang hilutin kapag may masakit sa kanyang katawan, ngunit hindi siya makatanggi dahil sa takot. Sa isang chat, tinawag pa niya na my girl, si Jamie. Pinapakasamahan niya po yung coach kasi para hindi po siya matanggalan ng scholar. Kaya hindi ko po alam na tinatake advantage po ng ganon. Noong March 19, nakunan sa CCTV ang isang lalaking sakay ng motorsiklo. Inireport daw ito ng ina ni Jamie na si Mids sa mga otoridad dahil sa pangambang may masamang balak ang nag-aabang sa kanya. Parang iba po iba din po yung salita sa akin nung pulis. Parang natatakot din po.
mag-iingat ka, Jamie, baka bigla ka mawala. Ganun. Nakailang ulit ng lumipat ng bahay ang mag-ina dahil sa pangamba para sa kanilang buhay at seguridad. Nahihirapan din umano silang makahanap ng abogadong tutulong sa kanila sa isinampa nilang reklamo. Takot po sila, ma'am. Villanueva po yan. Ilang ulit naming sinubukang kunin ang panig ng taekwondo coach na si Jerry Salvador, pati na rin ang sports director ng Jesus is Lord College Foundation na si Jed Villanueva, maging ang pamunuan ng kolehiyo. Pero lahat sila walang naging tugon sa aming paanyaya hanggang sa isinusulat ang report na ito. Nauna na rin naglabas ng pahayag ang Philippine Taekwondo Association na tutulong sila sa pag-iimbestiga sa nangyari. Ako'y nalungkot. Para naman sa dating Philippine National Taekwondo Team member na si Monsur Del Rosario, malinaw na may pananagutan ang coaching staff ng varsity team. Pero kung panoorin mo yung video, parang hindi. Full blast yung sipa niya sa babae. Full blast hindi alalay Hindi parang hindi tinuruan parang gusto niyang saktan at bugbugin yung babae, kaya medyo naaawa ako sa babae. Command responsibility ng coach. Kung ano man ang inutos niya sa player, yung player dapat, alam naman niya, kayang-kaya niya yung yellow belt, kayang-kaya niya, lalo na babae, dapat hindi niya finulblas ang mga sipa at hindi niya sinaktan lang todo. Kung ang gusto niyang turuan ang estudyante, kung totoo man lang yan, suspension o tanggal sa asosasyon ang dapat dyan, hatol dyan. Bagamat mahaba pa ang laban, patuloy na umaasa at nananawagan ang ina ni Jamie para maibigay ang hustisya sa minamahal na anak. Ako handa ko na pong taya lahat. Ma'am po, para sa anak ko, ma'am. Bahala ng Diyos sa akin, ma'am po. Maramdaman lang po ng anak ko na mahal ko siya. At nanay niya ako na kahit ako mag-isa, mapagtanggol ko po siya. Mga kapatid, 4 straight wins na para sa PLDT high-speed hitters pagkatapos nila talunin ang Akari Chargers. Sweep ang naganap 25-17, 25-20, 25-19. Best player si Majoy Baron na nagsala ng 13 points on 8 attacks and 2 blocks. Tied pa din sa tuktok ng standings ang PLDT at Creamline Cool Smashers na parehong may 6-1 record. Sa pangalawang laro, naging dominante din ang Chocomucho Flying Titans kontra Galleries Tower High Risers. Sweep din ang laro, 25-13, 25-19, 25-17. Pinangunahan sila ni Cherry Nunag na may 12 points. At yan ang mga pandiin ng sports news today. It's your sports lead to Mikey Reyes. Peace and love. Ako, malungkot ng kwento mo kanina. Partner, no? Sana makuha niyang hustisya. Oo, yun din ang inaasahan niya dahil nilapitan na daw niya ang PNP, ang DSWD, nakailang beses siyang humingi. Ito po ay galing sa ina ni Jamie sa pamunuan ng eskwelahan, pero hindi siya binabalikan. So, pati yung lawyer na nilapitan nila na humawak ng kaso, natatakot. Yung coach Oo, yung coach. Pero may, dumutang. Nagsalita na siya, meron ngayong lumabas na video, kaya lang exclusive pa doon sa tao, makikita natin sa video. But hopefully, sana magsalita rin para din marinig yung side niya, diba? Para patas. We tried reaching out, pero walang tumugon sa ating mga tawag. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas.